Good morning mga kaibigan. August 5 po tayo ngayon. August 5, 2 buwan na po ang ating mga alagang baboy. Ayan, ipapakita ko po sa inyo. Ayan po sila mga kaibigan, ang ating mga alaga. Dalawang buwan na po sila ngayon mga kaibigan. So, sa 2 buwan na yan, magpapalit na po tayo ng pagkain from hog starter. Papalitan na po natin sila ng hog grower. Ayan, 2 buwan na kasi kailangan papalitan na natin yung pagkain nila. Ayan. Yung isa nakahiga pa sa tubig. Siya nga pala mga kaibigan, pasensya na po sa ating mga viewers diyan na nakakapanood. Hindi pa po tayo nakapagpalit ng tubig ng pool nila. Kasi kararating lang natin at excited tayong ma-vlog natin ang ating mga alaga dahil ano na sila ngayon, 2 buwan na. Ayan, tingnan nyo kung sa ilang kilo na sila mga kaibigan. Pero nung isang araw dumaan dito yung mga mamimili, tiningnan nila, sabi nila hindi daw bababa sa 55 to 60 kilos ang ating pong mga alaga. Yan. Tayo kayo, tayo. Tayo. Piggy. Tayo. Maputik pa dito kasi sunod-sunod ang pag-ulan. Ito basang-basa oh. Bago po natin ipagpatuloy pala mga kaibigan, ito papakita ko sa inyo. Gagawin ko na naman itong extension dito kasi may nabili po tayo na 5 biik. Nakabili po tayo ng 5 biik mga kaibigan, kaya i-extension natin 'yan. Yung ano dito, yung bahagi dito na hindi ko pa natapos, kaya gagawin po natin yan para dito po natin ilalagay yung ating 5 biik na nabili. Ayan, balik tayo dito sa aking mga alaga. Yan, ang haba ng katawan nila mga kaibigan. Ito lalaki ito. Hello Piggy. Ito babae ito. Medyo mababa siya pero makapal yung katawan niya. Ito naman medyo manipis ng konti pero ang haba naman ng katawan. Lalaki po yan, kaya gagawin kong gagawin kong barako. At yung isa babae yung nakaupo doon. Ayan, titingnan natin. Tayo ka, Biggie. Tayo, tayo. Tayo, tayo. Tayo ka, tayo, tayo. Tayo, ayaw tumayo. Bagong kain kasi sila, kasi pagdating ko dito pinapakain ko na kagad. Ayun, tumayo. Ayun, babae yan. Ang gusto ko dito gagawin kong inahin para may may alagang inahin. Hindi na tayo gagastos sa pagbili ng biik. Kung susuwertihin, may awang Panginoon, di pag nagawa natin na inahin yan, pag nanganak, di palalakihin lang natin yung mga anak. Ito yung dalawa, nakahiga na oh. Yan, malalapad yung mga nila, yung likod no. Mahaba po lahat ang katawan nila. Isa lang yung pero hindi naman masabing maiksi ang katawan. Katamtaman lang yung haba ng katawan ito, yung babae. Pero mas malapad naman siya sa tatlo. Mas malapad naman ang katawan niya kaysa tatlo. Yan, haba ng katawan ng gagawin kong inahin no. Ayan, 2 araw na palang naghihintay ako na uminit ang panahon para makapag-umpisa na ako dito sa ginagawa kong extension dun sa kulungan ko para mailagay ko dito yung mga biik na nabili natin. Ayan, magulo sila. Nakaligo na yan mga kaibigan, pinaliguan ko na rin. Pagka nauna yung pagkain nila kasi kanina gutom na nga dahil dumating ako dito.
7:30 na dumating ako dito sa baryo. Kaya gutom na sila pagdating dito. Pagdating ko dito, kaya pinakain ko na muna sila. Tapos yan, pagkatapos kumain na paliguan ko na sila. Yun nga lang, hindi pa ako nakapagpalit ng tubig dun sa pool nila. Kasi ang tubig diyan sa ano nila, sa swimming pool nila, nilalagyan lang natin ng tubig yan para pagka natuyo man yung katawan nila sa pagpapaligo ko sa kanila. Pag natuyo na, kasi yan, matindi na naman ang init. Pag natuyo na yung katawan nila tapos nakakaramdam sila ng init, pupunta yan doon sa tubig para lumublob. Ayan, tsaka yung dumi nila mga kaibigan, talagang diyan sila dumudumi sa may tubig sa swimming pool nila. Kita mo rito, hindi ko pa nalilinis yan. Pero malinis sila. Malinis yung flooring. Walang kadumi-dumi. Hindi sila umiihi diyan, hindi sila dumudumi diyan. Doon lang talaga sila sa swimming pool, doon sila na iihi tsaka dumudumi. Ayan, yan ang kagandahan diyan, dahil itong flooring na hinigaan nila napakalinis, wala silang dumi, hindi sila dumudumi diyan. Iniihi, hindi sila umiihi diyan. Ayan, ito lang kunting binakbak na naman nila yung flooring natin, may kunting bakbak, kaya wawalisin ko yan mamaya pagkatapos ng natin. Ayan, okay. Mga kaibigan, siya nga pala sa pagpapalit po natin ng page, kasi ayon dun sa ating mga napapanood, sa ating mga kaibigan ng mga pig farming, ang nagtuturo sa akin si Dudong Bilyaran ng Iloilo. Ayan, kung sino man sa atin ang mga nagnanais na mag-alaga, yung mga OFW po natin na may balak na mag-alaga ng mga baboy pagka uwi nila ng Pinas, kasi may nag-comment nga sa akin na ganyan nga daw ang gagawin niya. Gusto niya mag-alaga ng baboy pagka uwi niya ng Pinas. So ang mapapayo ko sa iyo kaibigan, pagka kagaya sa akin, beginners tayo, mag-search sa mga YouTube, sa mga pig farming. Ayan, paano ko sa iyo si Dudong Bilyaran, kasi siya rin nagtuturo sa akin ngayon kung paano ang yung pag-aalaga ng baboy. Matutulungan tayo kahit paano. Ayan, maingay sila. Matutulungan tayo mga kaibigan kahit paano. Kaya search nyo lang Dudong Bilyaran, makikita nyo yung pig farming niya. Ayan. Sa 2 buwan na yan mga kaibigan, yung baboy ko na yan, masasabi yung mabilis ba o mabagal ang paglaki nila. Kasi sa akin, parang kontento na ako. Mas maganda ngayon yung paglaki nila kaysa nung nakaraang pag-aalaga ko. Although pangalawang alaga ko na itong mga kaibigan ng baboy. Yung una kasi umabot ako ng 4 na buwan, pero ang inilaki nung isang baboy ko, ganito lang sila. Ganito lang, kahit alin dyan, pare-pareho naman ang laki niyan. Yung 4 na yan, pare-pareho ang laki niyan. Yung una kong alaga na baboy, yung isa doon pinakamalaki, ganito lang. Isa sa kanila, ganito lang ang laki. Pero yun, umabot na ng 4 na buwan. Samantalang ito mga kaibigan, 2 buwan pa lang ngayon. Mula nung nabili ko, nung June 5, tapos August 5 tayo ngayon. So, 2 buwan na po sila mula nung nabili ko. Ayun. Yun yung gagawin kong barako. Mahaba yung katawan. Ayan. Lalapitan natin para medyo nako-close up yung katawan ng baboy. Lapit ka dito, Piggy. Tagilid ka. Ayun, no. Mahabang katawan, no. Ayan. Pare-pareho naman sila mga kaibigan.
Tsaka ito, ano rin to. Ayun yung babae pala. Yan yung gagawin nating inahin. Ito naman yung isang lalaki. Pag may pag may mag-aalaga nito, gagawin ko rin itong barako para dalawa yung barako natin. May kausap na ako, pero pag-iisipan pa daw nila mag-asawa kung kukunin nila, kung aalagaan nila para magkaroon din sila ng barako. Kahapon kasi nakausap ko sila. Sabi nung asawa, mag-uusap daw muna sila ng asawa niya kung kukunin nila. Kasi walang barako daw doon sa kanila sa bundok. Kaya inalok ko sa kanila, kung alagaan nyo, di hindi ko na ibibinta yan. Pero kung walang mag-alaga niyan, yung isang babarakuhin ko, pwede pa naman ipapakapon yan. Pakapon ko na yan kung walang mag-aalaga. Pero sana kung may mag-alaga para mas maganda. Mas maganda kasi pagka may barako ka, lalo na pag halimbawa dalawa ang barako mo, ang kasi ang kagandahan doon, makakapili ka ng ikaw ang unang pipili sa anak ng nabarakuhan niya. Kaya pinakamalaki yung makukuha mo. Ay, nakahiga na sila. Ayan, bukas na pala mga kaibigan, bukas ko na pala uumpisahan yung pagpapalit ng kanilang pagkain, yung hog grower. Kaya hog grower na po sila simula bukas. At yung pala mga kaibigan, pag hindi pa naubos yung starter mo, yung kagaya sa akin, isang sako po yung yung hog starter ko dun sa bahay. Bukas magpapalit na ako ng ng hog grower. Ang gagawin ko daw, sabi ni Dodong Bilyaran, kagaya sa kanya, nagpalit siya ng pagkain ng baboy. Pero may pa siya, may hog starter pa siya. Kaya ang ginagawa daw niya para hindi mabigla yung baboy sa pagkain, kasi siyempre pag nagpalit ka ng pagkain ng baboy, nag-iiba ang lasa niyan. Ayan, nag-iibang lasa kasi ang hog starter kasi iba ang lasa noon. Tapos ngayon pag nagpalit ka ng hog grower, baka maninibago yung mga alaga natin. Kaya ang gagawin natin, kasi may sobra pa naman akong hog starter doon sa bahay, hahatiin natin yon, kalahati sa hog grower, kalahati naman sa hog starter para hindi maninibago yung ating mga alagang baboy sa pagkain. Ayan, yan po ang konti nating natutunan sa ating mga kaibigan. Kaya patuloy lang po tayong tumingin, makinig ng payo ng ating mga nauna sa atin na mag-alaga, yung mga expert na sa pag-alaga ng baboy. Wala namang masama para sundin natin tsaka yung tamang feeding guide sa ating mga alaga. Okay, yan po mga kaibigan, na ipakita ko po, na i-update ko po sa inyo ang aking mga alagang baboy. Ako tuwang-tuwa ako ngayon sa paglaki ng aking mga alaga, kasi naranasan kong una medyo ang bagal nung paglaki nila. Tsaka ngayon naman medyo nasisiyahan ako na maganda yung paglaki nila. So maraming salamat sa Panginoon at gagabayan tayo sa ating pag-aalaga. Okay, yan lang po mga kaibigan. Maraming salamat sa inyo. At sana nabigyan ko kayo ng konting kasiyahan sa ayan. Ganda nilang tingnan pagka nakahiga. Dikit-dikit sila. Yung isa naman ang gugulo dun sa likod. Ayan. Okay po. Maraming salamat. Bye-bye po sa ating lahat. God bless po. Magandang umaga sa ating lahat.